kasi ang kinis, ano mga kabunso, ang kinis-kinis talaga ni Migs noon. Kasi naguhubad siya, tapos brief lang. Dati po yun. Dati nga. Siyempre, nadadaanan naman natin yon. Oo. Imagine, 16 ka pala nag-start sa showbiz. So, doon tayo, parang automatic na nagka-click na tayo nun kasi close na kami ng manager mo, si Jetro. Ayun, doon na nag-start na every time na may mga shows kayo, invited ako. Diba? Tapos, ayun. Pero nag-aantay lang talaga ako sa'yo na, type kaya ako ni Migs? Oo! Ay, mo ko tikman talaga. Kasi ako, ready talaga ako. Di ba gumigimik pa tayo noon? Sa alala mo, sa Quezon City. Sa barko. Pag umaga tayo doon. Tapos, yung wala, before pandemic pa naman yon. Tapos, nagpunta tayo ng, gimikero pa tayo noon eh. Tatawagan nyo ako noon, nung sa Quezon Ave na may bar doon. Hindi pa uso dati yung mga social media. Pag nakaharap ka sa isang tao, wala ka agad camera that time. Mas maganda kasi noon kasi hindi tayo lalabas. Ngayon kasi mahirap na Pag lumabas ka, oo, hindi pa nga tayo nakauwi ng bahay. Nakapost na yung mo. Kaya, ang kaibahan talaga sa ngayon at saka noon, mas marami ang freedom natin noon kasi kaya pa natin kaysa ngayon. Oo. Actually, so yun lang naman yung kwento namin ni Migs. Baka naman awayin ako ng mga hindi kabunso. Hindi mababait yung mga kabunso natin dyan. Silusa kasi sila. Hindi yan, depende lang. Seryoso. So ito na nga. So nasabi mo na show abroad, tapos TV shows, mayroon ka mga TV shows. Ayan, TV shows, ayan, may ginagawa tayo ngayon na project. Ayan, kasama ko po dito si Rian Ramos, si Jay Silvera, Tom Rodriguez po. Sila yung starring dito. Ano? Nagkakang. Huwag mo kong iwan kasi sasabihin ko sana sa kanila, huwag nyo din akong iwan kasi yun yung title. So, tugma sa kanila. So yung title po na yun, huwag mo akong iwan. Talaga? Parang gusto ko rin sabihin sa'yo yan. Huwag mo akong iiwan. Ay, ayoko naman. Baka huwag nyo akong iiwan. Baka naman mahal ako. Ayan. Ayan, so far okay pa naman, nakatapos na kami ng shoot. Antabayan niyo yung mga next na gagawin pa namin. Movies, mayroon? Yun, kung wag mo kong iwan. Tapos yun ang movies mo. Movie kay Direk Joel Lamangan, directed by Joel Lamangan. Wow! Ako hindi ko pa nakatrabaho yun. Ay, sobrang bait. Oo, parang syempre yan ang natin. Malay natin, dito sa Kitanghalian, makita tayo ni Direk Joel Lamangan. Oo. So, ayun po. So, pupunta na tayo kasi may kodigo ako dito. So, tapos na tayo sa mga shows abroad, then na may movies. Yun. So, kumusta na yung, syempre, nag-social media ka. More on social media ka, di ba? Social media. So, kumusta yung content mo ngayon na solo ka na ngayon? Kasi dati, alam naman nila na magka-love team kayo ni Mahal noon. So, kumusta na nga solo content mo na ngayon? Iba noon, iba ngayon. Kasi dati, puro kami katuwaan, kasiyahan, kalokohan, ang ginagawa namin. More on pampag-good vibes yung ginagawa. Siyempre, mahirap yung parang magpatawa ka. Tapos, pero natural yon. Kung ano yung talagang usual na ginagawa namin, araw-araw, o kung nakaharap man o hindi yung camera, natural yun. Yung dati, no? Itutok lang yung camera, okay na yun. Nakakagawa na kami ng istorya, o ganun yung maganda. Tapos, iba yun noon kasi puro mga good vibes. Ngayon naman, more on parang medyo nagiging seryoso yung type ng aking vlog ngayon kasi pinasok ko naman yung pagcha-charity. Kasi bago pa gawin tong bagay na to, nagcha-charity na ako dati. Pero sabi ko nga, hindi pa uso yung social media, hindi pa uso yung mga camera. Nag-aano na ako. Gawain ko na yun dati pa. So, hindi nakuna ng hindi siya content. Hindi ko siya kino-content. Kusa loob. Pero nung mga panahon na nagkaroon ng pandemic, ayun, kinuha namin si Mahal para sa kung gusto niya lang. Sabi ko, sige, gagawa kita. Hindi daw siya marunong. So, gagawa kita. So, ginawa ko hanggang sa nagdire-diretso na yung ginawa namin. So, ngayon, nag-iba na ako. Nung nawala si Mahal, more on charity na ako. Pagtulong na sa kapwa yung ating ginagawa ngayon. So, bali, ikaw pala yung nauna. Then, kinuha niya lang si Mahal dahil nag-pandemic that time.
Then, inoperan lang kung gusto kung lang gusto naman. niya. Tapos, that time, nagbi-business na rin siya. Siyempre, nagsisimula sa pakonti-konti. So, naging, sinabihan namin na, kung gusto mo, binandahan kami Kung gusto mo, dali mo dito, tingnan natin. Kung ano magagawa natin. Nagdala siya ng mga kahon-kahon. So, sige, doon nag-start doon pala yung, nagsimula. hanggang sa, okay ka ba? Gusto mo ba magagaya? Sige, hanggang sa, yan, nagdire-diretso hanggang sa, nagkaroon kami ng taping din, nag-lock in kami ng taping yung Oh My Love ng GMA7. So doon after na noon, doon nag-start yung nagtuloy-tuloy. Tsaka ang galing kasi kinagat siya ng masa, kinagat ng tao yung tandem niyo Mahal pa naman Oo. Mahal ba naman Siyempre comedy, ang ano niya. Nag-iisang mahal. Nag-iisa. So ang sarap kasama niya. Parang good vibes ka lang palagi. Actually, tinanong ko rin yon. Sabi ko, bakit nyo nagustuhan yung tandem ni Mahal at saka ni Migs? Kasi na-curious ako Sabi nila na, kasi si Mahal, parang, di ba, parang medyo mahilig kasi siya sa lalaki. Yung parang malandi rin, parang ganun si Mahal. Hindi naman landi na yung parang mahilig siya sa... Malapit. Oo, malapit siya sa mga lalaki. Parang ako rin, parang ganun. So, ang daw na, yung mga hindi kagandahan na mga babae, walang confidence sa sarili, nakita daw nila kay Mahal na si Mahal nga may Migs, si Mahal nga mahal ni Migs. Parang nabuhayan daw sila ng loob dahil daw parang inspirasyon nila si Mahal na. Pero deep inside ng mga panahon na yun, may isa siyang app na inopen na lagi siya nangangamusta sa mga followers niya. So may mga panahon na may nababas siya. Talaga? Dahil sa'yo? Nagsiselos? Hindi naman usually, pero minsan hindi natin kasi maintindihan yung mga tao Ang tao kasi, mga panahon na yun, tinitingnan nila kung ano yung itsura, kung ano yung ng tao. Physical. Hindi nila nakikita yung puso. Kahit sino, yung mga manonood dito, isang tingin mo lang, uhusgahan ka na kagad. Pero hindi nila nakikita kung ano yung nasa puso. Pero yung mga panahon na yun, lagi kong sinasabi sa kanya, hayaan mo lang yung mga tao na yan. Kasi hindi ka nila nakikita personal at hindi ka nila nakakasama. Sensitive. Sobrang sensitive. Kasi laging kailangan mo siya, yung mga nakakasama niya, dapat binibigyan siya ng lakas ng loob. Kasi minsan nawawala yung tiwala niya sa sarili. Halimbawa sinabihan na ganito, negative, pangit, na ganito. Ako naman, lagi kong siyang inaalalay na hindi, hayaan mo yan. Hindi lahat ng tao ayaw ka. Kahit ako, hindi lahat ng tao gusto ako. Sinasabi ko, kaya hayaan mo lang yan. Tuloy mo lang. Kasi dyan ka nagkakaroon ng trabaho. At yan yung trabaho mo. Kung walang mahal, nasaan ka ngayon? Ano gusto mong gawin? Siyempre, yan yung trabaho mo Hayaan mo, intindihin mo. Kailangan nating intindihin yung sinasabi ng mga tao kasi hodang positive o negative yan. Kasi nandito tayo sa industriya natin. So, yun yung mga lagi kong sinasabi sa kanya. Kaya, every time na nakakasama ko siya, ayan, puro lang kami kasiyahan. Hinahayaan namin kung may sabihin ang mga tao sa amin, sa kanya, okay na. Wala namang problema doon. Ang kasi, parang, ang gwapo mo daw kasi. Tapos parang imposible daw na magkakagusto ka kay Mahal. Kaya siguro, kahit naman si Santo Papa, mayroon namang bashers Kahit sino, wala mang ligtas sa bashers Noon pa naman si Jesus nga Oo, di ba? Binabato pa nga na So kasama na sa atin yon na we cannot please everyone. Yes. Kaya, huwag kang mag-worry. Ikaw, ako, kahit sino dyan, meron namang mga basher dyan. Kaya, I love you, basher. I love you, bashers. Thank you so much dahil dinala niyo ako dito. Di ba? Kasi sila yung gawin nating inspirasyon. Actually, sila talaga Kumbaga, kung ano nakakamit mo sa buhay, yun yung gusto ko sabihin din sa kanila. Na, huwag tayong pa-apekto. Sa mga nababash dyan, huwag tayong magpa-apekto sa mga basher kasi hindi nyo alam, laking tulong din nila sa kanila. Sa atin pala. Kaya I love you mga kabunso basher. Pero, kilala mo ba yung mga ibang influencers? Updated ka rin sa kanila? May kasi, ilan, diba, pero, kasi... Di ba may mga, para kayong events na para mga influencers, ganun-ganun. Pero hindi kita nakikita na active ka or hindi nakikita. Pero, hindi ako masyadong... kilala mo sila? Yung parang napapanood mo rin sila?
Siguro kasi nung mga ngayon medyo laylo ako sa mga ano yung basa-basa ng mga ano. Oo, hindi para ka medyo para sa sarili ko na lang din. Para maiwasan ko yung stress o ano. Okay. Maganda 'yun eh. So, aware naman ako, may mga Pero ilan. kung mari may collaboration, open ka ba or Open ayaw? na open. Talaga? Ay, ang galing. Open Pero wala ako sa pa, lahat. hindi ka pa nangyari na may collaboration ka. Hindi pa naman. Ang sarap. Meron si mga artista o ano. Hindi, kay sino? Influencer o artista? Si nakasama ko naman sina Donita. Yung that time. sila Tekla. Mm-mm. Oo. Kasi, Buhay pa si Mahal that time. so sila pa lang. Mm-mm. Kasi may mga influencer talaga na gusto collaboration. Open naman Uy, ako sana kahit mo- sino. sana mo- Wala naman akong pinipili, mayaman, mahirap. Oy, tayo minsan ba? Open ako. Sino Anong bang pwede content? dyan? Content natin. Kahit anong content. So, ganito na